Kamusta na si DOJ Rimulya? Ito, papakita ko sa inyo. Oh, hinahanap niyo si DOJ Rimulya, di ba? Wait lang wait. Ay, oh, ito. Oh, hinahanap niyo si DOJ Rimulya. Oh, ito, papakita ko sa inyo kung nasan si Rimulya ha. Wait only. Oh. Di ba sabi nila si Rimulya mamamatay na? Oh, mamamatay na daw si Rimulya, sabi nila. So, ito, pakinggan ninyo itong balitan to. Impormasyon ang DOJ dito. Maaari bang magsagawa ng investigasyon ang ICC ng walang koordinasyon sa Philippine authorities? Ang sinasabi ng Department of Justice o DOJ, kailangan talaga... Banat Bay, tumigil ka. Lagi mo na lang nililibre yung mga Hapon. Nung nakaraan, nagiinom kami na lasing si Banat Bay. Sabi niya, I will pay for everybody. Kaya tayo na pagkakamalang binabayaran, ang dami-dami mong pera. Mantakin mo isang buong bar, binayaran niya yung bill. O ngayon, tinaguyod mo na naman ng bansang Pilipinas, in-order mo lahat ng Hapon ng tequila shot. Mabuhay ang... Grabe. Oy, Banat Bay, huwag kang magbagastos masyado dyan. Wala na matitira dito. Magbabanateros ano pa tayo. Banateros dinner pa tayo, ha? Oo, di ba sabi nila namatay na daw si Rimulya. Parang hindi naman. Ito, play. Talagang makipag-ugnayan ng International Criminal Court o ICC dito sa bansa sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs bago sila makapag-imbestiga. Sa naging pahayag ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque, may nakuhaan niya siyang impormasyon na nakapasok na sa bansa ang mga miyembro ng International Criminal Court o ICC. Sila ay nag-iimbestiga na umano dito sa bansa. Dagdag pa ni Roque, mukhang totoo nga raw ang isyu na nakipagtulungan na ang Pilipinas sa ICC. Subalit ang tanungin ng UNTV News si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya hinggil dito, sinabi ni Rimulya na hindi madali o simple ang paglabas-pasok dito. Oh, yan no. Hindi nga siya lumabas pero nakapagbigay siya ng statement. It is not so simple as to go in and out of the Philippines to investigate. What legal regime is being pursued? What and whose rules of procedure? Oh, yan no, sabi daw lahat ng Hapon dito tuwan-tuwa. Sabi ko, Philippines is great. Come to the Philippines. Loko-loko talaga to si Banat Bay. Ayan si Boying nagbigay ng statement. Kung patay na yan, di sana, hindi na nakakapagbigay ng statement yan. Hindi nga lang siya buhay na nagsasalitang ganun. Pero ayan it is not so simple as to go in and out of the Philippines to investigate. Mamamatay na nakapag-English pa? Grabe. Ay, paano yan? Kung ganyan, nakakapag-comment pa. So, wala naman sigurong mamamatay na ganyan. Baka nga zombie na yan. Baka zombie na to si Boy. O, baka naman na-hospital, tapos naka-recover na. Pero sabi nila, mamamatay na eh. Ibig nila sabihin, Boss Dada, mag-live siya kasi daw written lang yan. Bakit? Sabihin na natin, kung totoo yung sinasabi nila mamamatay na to, hindi na to makakapagbigay ng statement. Dapat na magbibigay ng statement dito yung spokesperson niya, yung pogi. Pero siya ayan Secretary Crispin Rimulya. Ano yan? Patay siya? Nakakapagsalita pa? 50-50 na, comatose na, nagbibigay pa ng comment. Secretary Rimulya, ano masasabi mo sa sinabi ni Harry Roque? Sabi ko lang, it is not so simple as to go in and out of the Philippines to investigate. What the legal regime is being pursued? What and whose rules of procedure? Meron bang ganun? May mga 50-50 makakapagbigay. Hindi lang yan yung statement niya eh. Meron pang isa eh. Ito pa sa Pilipinas para mag-iimbestiga. Tanong pa nito, kaninong legal regime o panuntunang legal ang dapat na sinusunod? Una nang sinabi ni Rimulya na dapat makipag-ugnayan ng ICC sa DOJ bilang kortesiya sa Pilipinas. Sa ngayon anya ay wala pa silang impormasyon hinggil sa binanggit ni Attorney Roque.
Sa lahat na lang gusto nila mag-live. Kasi Banat ba hindi nagla-live, bumaliktad na daw. Si Boying hindi na i-interview, mamamatay na daw. Anak ng tinapay talaga naman. Puta, saan ka naman lulugar? Pucha, pagka pala nawala ka sa camera, ito ibig sabihin, dedo ka na. Anak ng tae naman talaga, oh. So, tinan mo, hindi pinipick up yun ng media. Hindi pinipick up ng media kasi ganito yan. Siyempre, pag pinick up ng media, meron pong bali-balita na namatay na po na 50-50 po si Boying Rimulya. Ito po ay ayon sa isang vlogger na si ganito, di sumikat pa siya. Hindi kasi imaginein mo, di ba, kung halimbawa 50-50 ka na makakapag-isip ka pa. Sa tingin mo, 50-50 na si Boying Rimulya, napanood niya pa yung vlog ni Fox Harry Roque? Hindi ba? Kasi yung makapagbigay siya ng statement, pwedeng 50-50. Ibig sabihin, 50 mamamatay, 50 buhay. So kalahati na lang yung nagsasalita, ganun. Ano yung 50-50 na magla-live pa? Grabe naman sila, sabi ni Chris. Sabi nga, lakas nila magbintang kasi di naman sila malibel kasi wala man sila sa Pilipinas. Hindi kasi nakapagbigay ng statement. Imposible namang niloko tayo nitong UNTV. UNTV, matanong lang kayo, nung bang tinanong nyo si Boying Rimulya tungkol dyan, siya ba'y humihinga pa? O nag-text na lang siya sa inyo? Sige, tuloy natin, ha. Ella, kamakailan ay sinabi rin ng assisting legal counsel ng ICC dito sa Pilipinas na si Attorney Cristina Conti na yung investigasyon naman ng International Criminal Court o ICC, ito ay confidential. Ibig sabihin, hindi nila ito inihahayag. Maging siya man ng ating tanungin, Ella, ay hindi rin siya nagbigay sa atin ng impormasyon o hindi niya kinumpirma na... lasing na dyan, Banat Bay? Ilan na yung mga hapon na? Grabe talaga si Banat Bay. Lagot ka na naman, gumasta ka na naman. I-video mo, Banat Bay. I-video mo, sabihin mo, ipasigaw mo sa kanila, "We love the Philippines." O kaya interviewin mo. Sabi mo, planted. Kasi sabi mo planted, sabi ko possible. Sino? Yung alin? Yung sa Japan? Yung natusok yung mata? Bakit? Parang planted naman talaga eh. Government official kasi, kaya hinahanap, na-miss lang yung press con. Antayin nyo na lang na mamatay. Kailangan nyo pa pangunahan yung pagkamatay. Imbis na mamamatay na yan, nauunahan nyo pa na jinx. Oo, kayo talaga, oh. Sige. Let's play it again. Kung nandito na nga ba sa Pilipinas ang ICC. At isa pa din sa nabanggit, Ella, ng Department of Justice, kapag ka nandito na, kung sakasakali nag-iimbestiga ang ICC dito sa bansa, ang dapat naman na masusunod ay ang ating mga panuntunan dito sa Pilipinas para maprotektahan yung mga akusado. Kung halimbawa, kung sino man ang mga akusado, alinsunod sa mga panuntunan o mga batas ng ating bansa na nakaugnay rin sa ating saligang batas. Yan ang ating balita mula dito sa DOJ. Balik sa iyo, Ella. Ayun, palakpakan. So ayan, buhay na buhay. Boying Rimulya, nakapag-text pa. Hindi ba? Yun nga, kaya nga sinasabi natin, kung mamamatay na talaga yan, hindi na maka-message siya. Pero kung halimbawa, 50-50 talaga, malay mo naman. Malay mo, yung asawa na yung nag-message, ganyan. Ayun ganun talaga. Hindi ba? Saya-saya? Nabigyan daw, ano sabi nito? Kasi nabigyan daw si Banat Bay. Oo nga eh.
Di ko din alam kung bakit walang live si Coach Oli. Baka nagbabakasyon din. Baka nagbabakasyon. Alam mo, na-appreciate namin Gemma Pasyente, na-appreciate namin yung inyong paghahanap sa amin pag wala kami, yung inyong pag-aalala, na-appreciate po namin. Pero I'm sure meron pong dahilan kaya hindi siya nakapag-live. So hindi naman ako ang spokesperson ni Coach Oli, kaya hindi ko masasabi kung bakit di siya nakapag-live. Pero baka, baka may ubo, katulad ko, ng mga nakaramat, hindi ubo ko. Hindi ako nakapag-live. Baka may lakad din, ganyan. Baka merong date, ganun. O kaya baka meron siyang Christmas party na inatinan. We appreciate you looking for us every day. Yung inyong pag-aalala pag wala kami, we highly appreciate it. Huwag kayo mag-alala sa susunod. Pagka merong isa sa amin hindi nakapag-live, tatanungin ko, Ops, ba't di ka nag-live? Tatanungin na naman ako ng mga yan. Sinabi ni Coach na mag-vacation siya. Magbabakasyon naman pala Ganun talaga. Si Coach ang sipag mag-live niya. Baka naman pwede si Coach Oli magbakasyon din. Halos 3 beses ang araw yan kung mag-live. Minsan 2, minsan 5. Baka naman pwede pagbakasyonin din natin siya. Nakakapagod din magsalita. Katulad ngayon, 2 hours na akong nagdadaldal dito. Nakakapagod din. Sabi nga ni Owie, na-miss siguro kayo ni Bagong Lipunan. Oo nga, siguro pagka wala kami, wala siyang makontent, kaya ganun. Ganun talaga. Sabi nito, malakas ang kutob ko. Si Bagong Lipunan, isa sa bayarang vlogger. Ewan ko lang wala akong sinasabing ganyan. Magtataka na naman si Bagong Lipunan kapag hindi kayo nag-live kung ano-ano naman iisipin. Oo nga. Nagsasyabu yata. Tamang hinala Kursunada siguro ako ni Bagong Lipunan kaya hinahanap ako. Palagay ko din Banatbay. Siguro talagang everyday ikaw ang laman ng kanyang utak, pantasya niya. Saka siguro nagseselos siya kasi lagi mong kasama yung Mocha Girls. Dapat siya ang kasama mo, hindi yung Mocha Girls. Ayan wait lang, nag-uubos ako ng pera. Wag siya Banatbay. Dapat nandiyan dyan ako Hindi, ganito na lang Banatbay. January, balik tayo Japan January, 1 month, balik tayo Japan. Huwag tayong mag-live, huwag tayong magsabi. By the way, Marcos, sinasabi naman nila, binabayaran mo kami, baka naman pwede. Baka naman pwede, bigyan mo naman. Sabi ko nga sa inyo, ano kayang saya kung hindi na kami mag-live forever dahil binayaran kami? Ang saya nun. Bayaran kami ng mga milyones. Hindi na ako magtitiis dito magsalita ng 2 oras. Ako magpapakapagod dito, nakakapagod magsalita rito, kayo lang natutuwa Tama, Lina Aboga, tama. Napakaganda nitong sinabi ni sinisita mo kami na nagbabakasyon. Tangina yung mga congressman nga natin, mga senador natin, kung magbakasyon yan, wagas. Pera mo pa hindi pala pera namin yung gamit. Di ka naman taxpayer dito, animal ka. Pera pa namin yung gamit. Yun ang hanapin ninyo. Hanapin ninyo yung mga nagbabakasyon ng mga government, binoto natin mga ang lalaki ng mga sweldo ng mga yan. Nasa mga ibang bansa ngayon, nagpapasasa sa lamig ng ibang bansa. Samantalang tayo rito, ubos ng kakabayad natin ng kuryente sa aircon. Hindi man natin matodo ng isang buong araw kasi nagtitipid tayo. Yun ang hanapin mo. Kasi yun ang talagang binayaran natin. Yan ang mga bayaran natin to serve. Hindi kami. We are private person. If let's say, for example, we go on a vacation, that's none of your fucking business. Baka totohanin, biglang yaman, basta pag nawala ako. Mga 2 years, wala na akong vlog, wala na akong upload, alam na this. Sabi ko nga kanina, kung hindi ako namatay na, malamang sa malamang, binayaran na ako ng mga yan. Ba't ka pa magla-live, magbablog kung magpapabayad ka rin lang? Nakakapagod kaya magsalita dito.
Oh, hindi ba? Kung magpapabayad ka rin na, huwag ka na magsalita talaga. As in, totally wala na. Sarap buhay. Akin na, milyon. So, tas gastos na lang ako ng gastos. No more vlog. Oh, pati private matters, di naman na issue, usapan. Doon tayo sa sa mga issue ng bayan. Oo, doon tayo sa issue ng bayan ha. Oh, wait lang. Oh, eto, pakinggan naman natin 'to.